Ang dalagang ito na si Hinako ay may kakayahang tukuyin at parusahan ang mga masasamang lalaki na hindi marunong magmahal sa mga babae. Aasa siya sa impormasyong ibinigay ng customer upang gawing tanga ang sarili niya, isang kasintahan na gusto ng mga lalaki, at pagkatapos ay bitagin sila. Maniningil siya ng katumbas na bayad depende sa hirap ng bawat misyon. Hindi tulad ng mga serbisyong tumutulong sa paghihiwalay sa merkado, lalapitan at aagawin ni Hinako ang kasintahan ng customer. Sa huli, nasa kanila ang pagpipilian kung maghihiwalay sila o magpapatawad. Ang customer ngayon ay si researcher na madalas sinasaktan ng kasintahan sa kanilang relasyon. Sobra siyang kontrolado at kapag hindi lang siya sumasagot sa tawag, mababaliw din siya at gusto siyang saktan. Hindi pinapayagan si researcher na makipag-ugnayan sa sinumang lalaki. Kahit pa tiningnan niya ng higit sa 3 segundo ang nagde-deliver, ituturing na itong may intensyong magtaksil. Ibinibigay mo ba ang iyong mga mata sa nagde-deliver? Naglalandi ka ba sa harap ko? Ano ang sinasabi mo? Nagpapasalamat lang ako sa kanila. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni researcher at sinaktan na siya. Naisip din ni researcher na humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na isang abogado. Ngunit nang binanggit niya ang problema sa karahasan sa tahanan, agad itong tumanggi. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Pagkatapos noon, inarang pa ang kanyang numero ng telepono. Nang marinig iyon, naawa si Joseph kay Risa. Tunay ngang isang abogado na walang etika sa trabaho. Kung si Tatay Nguyen Huda ang nakakita, malamang ay binugbog siya. Matapos makuha ang pangunahing impormasyon, nagpa siya si Hinako na tanggapin ang misyon. Ngunit nagduda pa rin si Freezer sa kanyang kakayahan. Ikaw ang responsable. Paumanhin, ngunit hindi ko akalain na ikaw ang gusto ng kasintahan ko. Ayos lang, kung may gusto siyang katulad mo, may paraan ako. Nagmamadaling nagpaliwanag si Josuke para kay Hinako. Bagamat mukha siyang ordinaryo, ang kanyang tagumpay sa kasaysayan ay 100%. Bukod pa rito, pagkatapos lamang makumpleto ang misyon sila maniningil, kaya't lubos na makatitiyak si researcher. Ang susunod na hakbang ay titingnan ni Hinako ang impormasyon sa social media ng kasintahan ni researcher. Matapos itong buuin, nakita niya ang perpektong uri ng babae na gusto ng lalaking ito. Alam ko na, magugustuhan niya ang isang babaeng estudyante na kapareho o mas bata sa kanya. Tahimik siya sa pangkalahatan, ngunit napakadaldal kapag nakainom. Bukas ang isip ngunit minsan ay nahihiya. Lalo na, dapat siyang magsuot ng mga damit na sexy na nagpapakita ng balat. Ano, inaanalisa niya ang ideal na kasintahan ng iyong nobyo. Madali siyang maprovoke ng pagiging malapit at luha ng kababaihan. Sa madaling salita, ang antas ng kahirapan ng misyon na ito ay antas si magdamag na hindi umuwi si researcher, kaya't galit na galit ang kanyang kasintahan. Umuwi ka na, halika rito, pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Nagpanggap si Hinako na matalik na kaibigan ni researcher dahil kakatapos lang niyang makipaghiwalay sa kanyang kasintahan, kaya't hiniling niya kay researcher na samahan siya buong gabi. Napakahusay umarte ni Hinako. Sinadya niyang gayahin ang eksena sa isang pelikula na gustong-gusto ng kasintahan. Siguradong kakagatin niya ang pain. Si Hinako ang namamahala sa pagmamaneho ng buong sitwasyon. Kailangan lang ni researcher na makipagtulungan. Nang makita niya ang kanyang kasintahan na malapit kay Hinako, medyo hindi pa rin mapakali si researcher. Kung galit ka, wag mo itong ipapakita. Paano ako hindi magagalit? Ako ang gustong makipaghiwalay. Sa isang iglap, naubos na ng dalawa ang 2 kahon ng beer. Si Riz ay tuluyang naiwan sa isang tabi. Sa sandaling iyon, tumawag si Josuke sa kanya. Parang tumatawag ang boss mo. Nagpanggap si Josuke na boss ni Riz at inutusan siyang pumunta sa kumpanya para sa isang kagyat na pagpupulong. Ito ang dahilan para makaalis siya. Kailangan kong pumunta sa kumpanya para sa isang kagyat na pulong. Sayang naman, ngunit gayunpaman, mahalaga rin ang trabaho. Tama ka, mabilis na bumaba at umalis si researcher. Ang dalawang naiwan ay nagsimulang magpalitan ng mga numero ng telepono upang makipag-ugnayan. Sa puntong ito, nagpanggap si Hinako na nagpapahayag ng kanyang damdamin sa kasintahan. Ikaw ay isang kahanga-hangang lalaki. Napakaswerte ni Riz na mahalin ka. May mensahe na ipinadala, ako si Hinako. Salamat sa araw na ito. Ayaw umuwi ng puso ko dahil nakakaramdam ako ng kapayapaan at kaligayahan sa tabi mo. Kasabay nito, litong-lito pa rin si researcher. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa pagitan ng dalawa. Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Pagkalipas ng 1 linggo, nakatanggap si researcher ng mensahe ng tagumpay mula kay Hinako. Nakatanggap din siya ng mga mensahe ng paghingi ng tawad mula sa kanyang dating kasintahan. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit bigla siyang tinawagan. Hello, researcher. Ako ito. Ayos ba kayo? Anong ayos? Baliw ang babaeng iyon. Anong nangyayari? Lumabas na ginamit ni Hinako ang sarili niyang pamamaraan laban sa kanya. Ginawa niyang kasintahan ang sarili na gustong kontrolin. Ano ang sinabi mo sa nagde-deliver na babae? Sagutin mo ako. Bagay sa'yo yan, di ba? Maaari mo bang sabihin sa kanya na huwag akong sundan? Mahal, bakit mo pinalitan ang numero ng telepono mo? Bakit hindi ka umuwi? Saan ka nagpunta? Plano mo ba akong iwan? Huwag kang mangarap. Kahit nasaan ka, hahanapin kita. Kaya, hindi na siya naglakas loob na tawagan siya muli. Ito na ang tunay na katapusan. Matapos bayaran ang buong halaga, hindi pa rin umalis si researcher. Gusto kong magtrabaho dito. Natuklasan ni researcher na may problema ang pagpili niya sa mga lalaki. Lagi siyang nakakatagpo
grupo ng masasamang lalaki. Bukod pa rito, gusto rin niyang malaman kung ano ang kulang niya kumpara kay Hinako. Malinaw na nagkasama sila ng kanyang dating kasintahan sa loob ng 2 taon. Ngunit si Hinako ay tumagal lamang ng 2 oras upang nakawin ang puso niya. Gusto kong maging isang babaeng kaakit-akit. Sana, balang araw, maging katulad din ako ni Hinako. Sa ganitong paraan, magiging mature ako. Lumingon si Josuke upang tanungin si Hinako. Agad na sumang-ayon si Hinako. Gusto rin niyang makahanap ng isa pang kasamahan. Isang kakaibang customer ang dumating sa opisina ngayon. Ang kanyang kasintahan ay isang gwapo at mahusay na lalaki. Siya ang pinuno ng departamento sa isang sikat na ospital. Ang lalaking ito ay talagang bihira. Ang kasintahan ay nagngangalang Saruko. Isa rin siyang nurse sa ospital na iyon. Gusto ni Saruko na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Bago pa matuklasan ang relasyon, hindi pinapayagan ng ospital ang pag-ibig sa trabaho. Sa totoo lang, hindi ipinagbabawal ng ospital ang pag-ibig, kundi dahil ang head nurse ay dating kasintahan ng lalaki. Tila may damdamin pa rin siya para sa lalaki, kaya naging awkward ang sitwasyon. Mahirap nga yan. Dati na ring may nurse na nagkagusto sa lalaking ito, kaya't nagalit ang head nurse at agad siyang ginawa ng paraan para pahirapan. Nagiging sensitibo siya kapag may sinumang babae na lumalapit sa lalaki. Sa kasalukuyan, si Saruko ay nagtatrabaho araw-araw na balisa. Naniniwala si researcher na dapat iwasan ng mga babae ang mga lalaking mapaglaro sa pag-ibig. Gaano man siya kahusay, bakit siya ang niligawan? Hindi niya alam kung paano siya tatanggihan. Bukod pa rito, hinangaan ni Saruko ang head nurse at gusto niyang malaman kung gaano kakaakit-akit ang lalaking gusto ng head nurse. Naniniwala si Hinako na ganyan ang pag-iisip ng lahat ng babae. Hindi, wala akong ganoong pag-iisip. Kahit napakahusay ng kasintahan ni Saruko, masyado siyang mayabang sa sarili. Gusto niyang laging pinupuri ng iba. Sa palagay din ni Hinako na nakakainis ang ganitong uri ng lalaki. Ngayon, labis na nagsisisi si Saruko na pumayag siyang makipag-date sa kanya. Ngunit tiyak na hindi siya papayag na makipaghiwalay. Kaya si Saruko ay nagpunta rito. Tiningnan ni Hinako ang iba't ibang social media accounts ng kasintahan. 3 buwan na lang, pinayuhan ni Hinako ang customer na huwag mag-aksaya ng pera. Bakit mo sinasabi iyan? Tila bawat 6 na buwan, nagbabago ang interes ng lalaking ito. Sa pamamagitan ng mga post, makikitang may kaugnayan ang lahat sa pag-ibig. Ibig sabihin, bawat kalahating taon, iba't ibang babae ang mamahalin niya. Kailangan pang maghintay ng matagal? Ano? Bakit hindi ka na makapaghintay pa? Gusto niyang makipaghiwalay sa kanya sa lalong madaling panahon. Pinayuhan siya ni researcher na maging mapagpasensya ng kaunti. Hindi mura ang service fee. Kailangan lang niyang maghintay ng 3 buwan at makikipaghiwalay siya sa kanya ng kusa. Gayunpaman, nanatiling matatag si Saruko. Gusto pa nga niyang magbayad kaagad. Inaasikaso na ni Josuke ang paraan ng pagbabayad para sa kanya. Ngunit mabilis siyang naglagay ng tumpok ng pera sa mesa. Dahil sa pagiging desidido ng customer, napilitan si Hinako na tanggapin ang misyon. Matapos magtanong at makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lalaking ito, nagsimula si Hinako na magbigay ng pagsusuri. Alam ko na, gusto niya ang taong may inosenteng hitsura, marunong magbihis, may malambing na ugali, hindi madaling magalit at nakakaunawa. Kapag kailangan, maaari rin siyang maging kaakit-akit. Bukod pa rito, gusto rin ng lalaking ito ang mga babaeng marunong maglambing. Ngunit napakataas ng self-esteem niya. Hindi niya tatanggapin na siya ang iniwan. Pagkatapos marinig iyon, humanga si Saruko. Kung gayon, pinapayagan mo akong agawin ang lalaki mo, hindi ba? Masayang nagbilang ng pera si Joshua. Si Hinako naman ay abala sa paggawa ng plano. Samantala, hindi pa rin maintindihan ni researcher kung bakit nagmamadali ang customer na makipaghiwalay. Biglang itinaas ni Hinako ang temperatura ng air conditioner sa pinakamataas. Pagkatapos ay nag-ehersisyo siya ng husto, mula sa boxing hanggang sa cycling. Sa huli, hindi na kinaya ng kanyang katawan at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Agad na nagmadaling bumisita si Saruko kay Hinako. Nakonsensya siya dahil sa pagpapakamatay ni Hinako para sa kanyang misyon. Ngunit sa sandaling tinanggap niya ang isang gawain, tiyak na ibubuhos ni Hinako ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ito. Kasabay nito, labis ding nagulat si researcher nang malaman ang tungkol dito. Tunay na si Hinako ay isang taong nakatuon sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, humahanga rin ako sa kanyang saloobin sa trabaho. Determinadong matuto si researcher mula kay Hinako. Sinabi niya sa sarili na kailangan din niyang gawin ang kanyang makakaya. Aray, ang sakit, napakabobo, marami ka pang kailangang matutunan. Tinamaan mo ang kamay ko. Kinabukasan, lumapit ang kasintahan kay Saruko at nagtanong tungkol sa kalagayan ng isang pasyenteng bagong dating sa ospital kagabi. Ang pasyente ay si Hinako. Nagpaplano siyang yayain siyang samahan siya sa kwarto ng pasyente upang suriin ito nang lumitaw ang head nurse. Sasama ako sa iyo. Masyado kang abala. Hayaan mo na lang si Saruko ang sumama sa akin. Hindi ako abala. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Pumunta ka na muna at gawin ang ibang trabaho mo. Tara na. Sige, ako na lang ang pupunta. Hayaan mo na akong sumama. Salamat sa kabutihan mo. Pagtalikod ni Saruko, sinundan siya ng head nurse ng galit na tingin. Matapos suriin si Hinako, sinabi ng doktor na maaari na siyang umuwi pagkatapos ng 2 araw. Sa pagkakataong ito, nagkunwari si Hinako na masakit pa rin ang kanyang ulo. Inaliw siya ng doktor at sinabing mawawala ang mga sintomas kung magpapahinga siya ng sapat sa loob ng 2 araw na ito. Doktor, napakabait mo talaga. Nang magsimulang makaramdam ng paghanga ang lalaki, biglang sumingit ang head nurse. Dr. Yusuke,
Yusuke, paalala niya, hinahanap ka ng direktor ng ospital para sa isang pagpupulong. Kinabukasan, patuloy na hinanap ng kasintahan si Saruko dahil palagi niyang tinatanggihan ang mga tawag at mensahe nito kamakailan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Hinako. Nagpapasalamat si Saruko sa napapanahong pagligtas. Pinayuhan ni Hinako na huwag siyang bigyan ng dahilan upang maghinala ang kasintahan. Sa pag-ugali nito, hula niya na magiging napakatindi nito kapag galit. Ilang araw nang wala si Hinako sa opisina. Malapit nang bumagsak ang kalooban ni Josuke. Sa simula, hindi naman masyadong abala ang kanilang trabaho. Ngunit, naramdaman ni Doris na hindi siya dapat umupo lang, kaya't gumawa siya ng paraan upang ipromote ang serbisyo ng opisina sa social media. Maraming tao ang nakakita at nakipag-ugnayan, ngunit walang tumanggap ng misyon. Kaya't tumawag ang lahat upang magreklamo. Itigil mo na yan. Kung magpapatuloy ka, baka si Josuke na mismo ang mang-agaw ng kasintahan ng customer. Pasensya na. Sa sandaling iyon, nagpadala si Hinako ng mensahe. Hiniling niya kay Josuke na imbestigahan si Saruko dahil nakita niya ang isang bagay na hindi normal sa kanya. Masayang tinanggap ni Josuke ang misyon. Hindi na niya kailangang manatili sa opisina at tumanggap ng mga tawag ng reklamo. Nagkaroon din ng pagkakataon si researcher na maranasan ang mga trabaho. Hindi na kailangang mag-alala si Josuke, umalis na siya. Biglang tumunog ang telepono. Hello, ito ang cat office. Anong ginawa mo sa forum natin? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Pagkaraan ng ilang sandali, kusang nagpunta si Hinako upang makita ang punong nurse. Sinabi niya na aksidenteng natapon niya ang tubig sa kama, kaya kailangan niya ng tulong. Bukod pa rito, sinadya niya ring itanong ang kinaroroonan ng doktor. Wala si Iki Yusuke duty ngayon, may problema ba? Wala naman, nagtatanong lang ako. Kasabay nito, nagsimula na ring mapansin ng doktor ang kakaibang pag-ugali ng kanyang kasintahan. Habang sinusundan niya ito, biglang tumawag ang punong nurse at sinabihan siyang bumalik sa ospital. Kaya pala, bago noon, nakatanggap din ng tawag si researcher habang nag-iisa sa opisina. Tapos na ang oras ng trabaho namin. Tumawag na lang ulit kayo bukas. Hello, ako ito, Hinako. Researcher, anong sabi mo? Wala lang. May gusto akong ipagawa sa iyo. Pumapayag ako. Gusto ni Hinako na gumanap si researcher bilang dating kasintahan ng doktor. Pupunta siya sa ospital, gagawa ng gulo at magsasabi na niloko siya ng doktor para sa pag-ibig at pera. Kaya naman, napilitan ang punong nurse na tawagan siya pabalik. Samantala, nakikipagkita si Saojoko sa ibang estranghero. Napilitan si Yusuke na bumalik upang ayusin ang bagay na ito. Tahimik siyang pumasok sa silid ng pasyente, pagkatapos ay patagong nakinig upang malaman ang sitwasyon. Ang boses sa loob ng silid ay ganap na estranghero sa kanya. Sino ka? Bakit mo ako pinaratangan? Pagkaraan ng ilang sandali, napilitan si researcher na magsinungaling na nagkamali siya ng pinuntahang ospital at maling tao ang nakita niya. Nang aalis na sana si Yusuke, nakita niya si Hinako. Bakit? Gabing-gabi na, nandito ka pa? Hindi ako makatulog kaya lumabas ako para maglakad-lakad ng kaunti. Binalaan ni Yusuke si Hinako na hindi pinapayagan ang mga pasyente na umalis sa higaan kapag hating gabi na. Sa sandaling iyon, dumating ang gwardiya para mag-inspeksyon. Mabilis na hinila ni Hinako si Yusuke upang magtago. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kay Yusuke upang ihatid siya sa kanyang silid. Ang kanyang pagkalingking ay hindi kayang tanggihan ni Yusuke. Ang silid ng nurse ay nasa daan pa uwi, kaya kailangan nilang maging maingat. Ngunit sinadya ni Hinako na gumawa ng ingay upang makalapit pa kay Yusuke. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dahil dito, mas naging malapit ang dalawa. Pagbalik sa silid, inanyayahan ni Hinako si Yusuke na magpahinga muna. Sa ilalim ng madilim na ilaw, mas lalong naging romantiko ang atmosfera. Ganap na nawala ang pag-iingat ni Yusuke. Mula noon, madalas na siyang bumibisita kay Hinako. Tila malapit nang matapos ang misyon sa pagkakataong ito. Lubos na nausisa si Hinako tungkol sa lalaking nakita ni Saruko noong nakaraang gabi. Naghinala siya na may iba si Saruko, kaya nagmamadali itong makipaghiwalay. Agad itong itinanggi ni Saruko, kahit na ang lalaking iyon ay ang kanyang unang pag-ibig pagkatapos nilang maghiwalay. Nanatili pa rin silang mabuting magkaibigan. Sa tuwing may nangyayaring hindi maganda, hinahanap niya ang lalaking ito. Ngunit hindi pa nagtatagal, muling umamin ng pag-ibig ang lalaki kay Saruko. Mula noon, napagtanto rin niya na ito ang pinakaangkop para sa kanya at hindi si Yusuke. Binanggit pa ni Saruko ang isang aklat na pinamagatang ang asul na ibon, The Bluebird. Sa aklat na ito, naglakbay ang may-ari sa lahat ng dako upang hanapin ang asul na ibon ng kaligayahan. Sa huli, napagtanto ng taong iyon na ang asul na ibon ay nasa sarili niyang tahanan. Napagtanto lang ni Saruko ang bagay na ito at hindi pa sila formal na nagbabalikan ng kanyang unang pag-ibig. Sa takot na hindi pumayag si Hinako na tumulong, hindi niya ito nagawang sabihin sa una. Pagkatapos makinig, tiniyak ni Hinako na patuloy niyang susundin ang kasunduan. Kinabukasan, nagpanggap si Yusuke bilang isang maintenance worker na dumating upang ayusin ang mga pasilidad. Agad siyang kinuwestiyon ng punong nurse. Hindi ba nag-abiso sa inyo ang internal affairs? Pasensya na, kahapon, tinawagan nila ako pero nakalimutan kong ipaalam sa inyo. Sa susunod, maging maingat ka. Sa tulong ni Saruko, matagumpay na nakapasok si Yusuke sa ospital. Pinayuhan niya ang lahat na huwag munang gumamit ng telepono. Ayon sa tagubilin ni Hinako, ito ang oras na kasama niya ang doktor. Niyakap niya ang lalaki at nagsimulang maging malambing. Sa sandaling iyon, mabilis niyang
kinuha ang telepono ng lalaki at tumawag. Nang makita ang papasok na tawag, agad na binuksan ni Yusuke ang loudspeaker. Kahit nakakita na ako ng maraming babae, ikaw pa rin ang pinakaakit, Hinako. Nakakalungkot na malapit ka nang lumabas ng ospital. Mami-miss kita, ako rin. Paano kung gamitin mo ang pangalan mo bilang attending physician upang pahabain ang oras ng paglabas ko sa ospital? Agad na pumunta ang punong nurse at pinutol ang tawag. Kailangang ipaliwanag ni Yusuke na sinusubukan niya lang ang telepono. Pagkatapos noon, tinawag ng punong nurse si Saruko na sumama sa kanya sa silid ng pasyente. Ang tanawin sa harapan nila ay labis na ikinagulat ng lahat. Mabilis na umalis si Yusuke sa pinangyarihan. Pagdating sa opisina, hindi pa rin siya makabalik sa sarili. Ang mga kasamahan sa paligid niya ay nagsimula na ring magsismisan. Sinadya pa siyang tuksuhin ng katabi niyang lalaki. Ano na ang narinig mo? Si Hinako ang pinakaakit na babae na nakilala ko. Lubos na nagulat si Yusuke. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang history ng tawag. Kaya pala, narinig pala ng lahat ang nangyari. Kasabay nito, kasama ni Saruko ang punong nurse. Inalo pa siya ng punong nurse na huwag malungkot dahil sa ganoong uri ng lalaki. Alam mo na, kaya pala, alam na pala ng punong nurse na nagde-date sila matagal na. Kahit na sinikap itago ni Saruko ang lahat dahil sa ugali ni Yusuke, madaling mapapansin iyon ng ibang tao. Agad na humingi ng paumanhin si Saruko ng paulit-ulit. Hindi mo naman siguro balak mag-resign, hindi ba? Nakita ng punong nurse ang iniisip ni Saruko. Ayaw niyang iwanan ng mga nurse ang kanilang trabaho dahil lang sa isang masamang lalaki. Hindi ba't sinasabi ng mga tao na may pagtingin ka pa sa kanya? Bakit ako magsisisi sa isang lalaking nanloloko? Kung gayon, yung mga chismis na iyon, kaya pala, ang punong nurse mismo ang nagpakalat ng mga chismis. Ayaw niyang may iba pang babae na masaktan ni Yusuke kaya ginawa niya iyon. Tayong lahat ay nasasaktan, kaya dapat mas magmalasakit tayo sa isa't isa. Opo, sana matulungan niyo po ako. Matapos ang misyon, nagpasalamat si Saruko kay Hinako. Pagkatapos ng trabaho, pupuntahan ko siya. Nang marinig iyon, kinuha ni Hinako ang isang aklat mula sa kanyang bag at ibinigay kay Saruko. Nais niyang basbasan ang kanyang kliyenteng ito. Ngunit nang dumating si Saruko sa bahay ng lalaki, walang laman ang bahay. Tumawag siya ngunit walang sumasagot. Hindi maintindihan ni Yusuke kung bakit hindi sinabi ni Hinako kay Saruko na lumipat na ang lalaki. Sinabi lang ni Hinako na hindi ito sakop ng kanyang serbisyo. Kaya pala, kailangan palang lumipat ng syudad ang lalaki para magtrabaho. Sa puntong ito, napagtanto ni Saruko na siya lang ang nag-akala na ang lalaki ang the one para sa kanya, samantalang mas pinahahalagahan ng lalaki ang kanyang trabaho kaysa sa kanya. Pagkatapos basahin ulit ang aklat na ang asul na ibon. Talagang nagising si Saruko. Pagkatapos lumipad palayo ng asul na ibon, isinulat ng otor na maraming uri ng kaligayahan at ang pag-ibig ay isa lamang sa mga iyon. Kasabay nito, hindi alam ni Hinako na malapit na siyang harapin ang isang mas mahirap na misyon. Dahil naghinala kay Fuji na manyak ang kanyang kasintahan, pumasok siya sa silid nito habang naliligo ito. Binuksan niya ang flashlight ng telepono at nakita na mayroong maraming kakaibang manika sa silid. Nakita rin niya ang kanyang telepono na kinuha dati. Bihag ba ako? Naalala ang mga bintana sa bahay na nakalock, napagtanto ni Fuji na bihag siya ng kanyang kasintahan. Nagplano siyang tumawag sa pulisya. Ngunit natatakot siya na baka nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. Habang naghahanap ng ibang solusyon, aksidenteng nakita ni Fuji ang impormasyon tungkol sa opisina ni Hinako. Nagpa siya siyang tumawag, "Hello, maaari niyo bang agawin ang kasintahan ko?" Matapos alamin ang sitwasyon, naramdaman ni Yusuke na napakakomplikado ng kasong ito. Hindi pa umaabot sa 3 buwan ang relasyon ni Fuji at ng kanyang kasintahan. Matapos silang magsama sa isang bahay, kinuha ang telepono ni Fuji. Hindi niya alam kung nasaan siya. Matapos marinig, sinabi ni Hinako kay Fuji na titingnan nito ang paligid ng bahay kung mayroong anumang bagay na kakaiba na maaaring makatulong sa pagtukoy ng lokasyon. Sa paligid dito, hello, nag-hang up na. May nangyari ba sa kanya? Tila bihag ang babae. Labis itong ikinabahala ni Hinako. Noong nakaraang 4 na taon, nawala rin ang kaibigan niya sa ganoong paraan. Hello, nasaan ka? Pasensya na, Hinako. Hello, sagutin mo ako. Higit sa 2 buwan na ang nakalipas, miyembro pa rin si Fuji ng hostess group. Ito ay isang espesyal na grupo ng mga tao sa Japan. Kailangan mo lang silang pakainin ng hapunan at gagawa sila ng paraan para makabawi sa iyo sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ang mga miyembro ng grupong ito ay kadalasang mga menor de edad na tumakas mula sa bahay. Ibubunyag nila ang kanilang lokasyon sa mga forum at pagkatapos ay maghihintay ng mga taong bibili ng pagkain para sa kanila. Nakilala ni Fuji ang kanyang kasalukuyang kasintahan sa forum na ito. Noon, nagbuntis ang kanyang stepmother. Nalugi ang kumpanya ng kanyang ama kaya napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay, nagplano ang stepmother ni Fuji na ipalaglag ang bata. Wala silang kakayahang mag-alaga pa ng isa pang miyembro ng pamilya. Nang makita ito, nagdesisyon si Fuji na umalis sa bahay upang maipanganak ang bata. Matapos marinig ang kanyang kwento, agad na nilapitan siya ng lalaki upang aliwin. Dinala siya nito sa kanyang 5,000 metro squared na mansyon. Maaari siyang mamuhay ng komportable doon sa kondisyon na ibibigay niya ang kanyang cellphone sa lalaki. Ipinaliwanag niya na dahil umalis si Fuji sa bahay, posibleng magsumbong ang kanyang mga magulang sa pulisya. Sa oras na matagpuan ng pulisya ang kanyang bahay, magiging napakakomplikado ng lahat. Bibigyan kanya ng isa pang telepono para malaya kang mag-internet. Hindi maintindihan ni Fuji
Fuji kung bakit handa siyang makipagsapalaran upang kukupin siya. Mahinahong sumagot ang lalaki dahil nag-iisa ako. 15 taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng masayang pamilya, ngunit pagkatapos noon, pumanaw ang kanyang kapatid na babae dahil sa aksidente sa sasakyan. Nagkaroon din ng hindi pagkakasundo ang kanyang mga magulang. Matapos umalis ang kanyang ina, nagtrabaho ang kanyang ama sa ibang bansa. Kaya naman, siya lang mag-isa ang nakatira sa malaking mansyon na ito. Ramdam niya ang labis na kalungkutan at pag-iisa. Ang isang taong 30 taong gulang na tulad ko ay nagsasabing nag-iisa siya. Sigurado akong nakakatawa, hindi ba? Hindi ako natatawa kahit kaunti. Napakalungkot talaga kapag walang mahal sa buhay sa tabi. Matapos marinig ang kwento, kusa siyang ibinigay ni Fuji ang kanyang telepono sa lalaki. Dahil hindi pa sanay ang kanyang katawan sa bagong kapaligiran, nagkasakit siya. Ang lalaki ay laging nasa tabi niya upang mag-alaga. Unti-unting lumago ang pagmamahala ng dalawa. Dahil nandito ka, Fuji, hindi na ako nalulungkot. Ako rin. Mabilis na lumipas ang mahigit 2 buwan. Gusto nang bawiin ni Fuji ang kanyang telepono upang kumustahin ang kanyang mga kaibigan. Bukod pa rito, siguradong pupuntahan din ng kanyang mga magulang ang kanyang mga kaibigan para tanungin kung nasaan ang kanilang anak na babae. Magiging napakadelikado nito. Nang makitang nagsisimula ng gustuhin ni Fuji na bawiin ang kanyang telepono, nagpakita agad ang lalaki ng awa. Talaga namang gusto mo ring umalis sa akin, Fuji. Pareho ka sa ibang mga bata na dating nandito. Nangako silang hindi nila ako iiwan, pero bumalik din sila sa kanilang pamilya. Hindi kita iiwan, huwag kang mag-isip ng ganyan. Lumipas pa ang kalahating buwan. Dahil maganda ang panahon, gusto niyang buksan ang bintana para lang makalanghap ng sariwang hangin. Nang marinig ang alarma, agad na tumakbo ang kasintahan. Pasensya na, gusto ko lang sana magpahangin. Mabilis niyang isinara ang bintana at sinabing kung gusto niyang magpahangin, may dedicated na ventilation window sa loob ng bahay na pwede niyang buksan. Dahil wala namang masyadong tao sa loob ng bahay. Kaya kailangan niyang maglagay ng alarma para maiwasan ang mga magnanakaw. Ngunit nang makita niya ang ganoong kahigpit na pag-ingat, nagsimulang maghinala si Fuji. Habang naliligo ang kasintahan, pumasok siya sa silid nito para hanapin ang kanyang telepono. Nang makita niya na mahigpit na nakalock ang telepono, labis siyang nag-alala. Balak niyang tumawag sa pulisya, ngunit natatakot siyang baka nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. Nagdesisyon siyang tumawag sa opisina ni Hinako para humingi ng tulong. Gustong-gusto ni Hinako na tulungan si Fuji, ngunit wala siyang anumang impormasyon. Sa sandaling iyon, may isa pang kliyente ang nagpunta sa opisina. Handa siyang magbayad ng malaking halaga para matulungan siya. Ang kanyang kasintahan ay anak ng isang mataas na opisyal. Ilang araw na ang nakalipas. Ang ina ng lalaki ay dumating at hiniling sa kanya na iwanan ang kanyang anak. Nagbigay din siya ng malaking halaga ng pera. Pagkatapos ng pag-iisip, naramdaman din ng babae na hindi siya karapat-dapat sa lalaki. Ayaw niyang hadlangan ang kinabukasan ng lalaki, ngunit hindi niya kayang sabihin ang salitang maghiwalay na tayo. Kaya naman, pumunta siya rito para humingi ng tulong kay Hinako. Kumuha lang si Hinako ng maliit na halaga ng pera bilang service fee dahil naramdaman niyang hindi gaanong mahirap ang misyon na ito. Ibinigay pa niya ang responsibilidad na ito kay researcher. Labis na nagpasalamat si researcher nang mabigyan ng misyon. Nang makitang paalis na si Hinako, nagtanong si researcher. Sinabi ni Hinako na gusto niyang magbakasyon ng ilang araw. Nang marinig iyon, may masamang pakiramdam si Yusuke. Bago umalis, nag-iwan si Hinako ng isang piraso ng papel ng pagsusuri ng target para kay researcher. Kailangan lamang sundin ni researcher ang mga hakbang na itinuro niya at magtatagumpay siya. Nagsimulang kumilo si researcher. Hoy, may gusto akong itanong. Sinabuyan ni Hinako si researcher ng pamilyar na pabango ng dalaga upang lumikha ng pakiramdam ng pagiging malapit sa lalaki. Pagkatapos, kailangan niyang makahanap ng paraan upang lapitan siya habang nasa klase. Nagsuot pa siya ng sapatos na katulad ng sa kasintahan ng lalaki. Ito ang diskarteng ginamit ni Hinako upang mapalapit sa kanya. Ang mga bagay na ito ay mag-iiwan ng di malilimutang impresyon sa target na naalala niyang gusto ng lalaki ang isang babaeng may malumanay na ngiti. Sinubukan din ni researcher ang kanyang makakaya upang sundin ang susunod na hakbang. Magkukunwari siyang matumba mismo sa harap ng target. Ayos ka lang ba? Kaagad pagkatapos, kailangang tingnan ni researcher ang lalaki ng may mapagmahal na tingin. Sa ganitong paraan lamang siya maaaring lituhin. Pagkatapos bumalik sa opisina, tinanong ni Josuke si Han tungkol sa progreso ng trabaho ni researcher. May kumpiyansa siyang sinabi na pumayag ang lalaki na kumain kasama siya. Kaya pala napakadaling akitin ang mga lalaki. Ngunit hindi inaasahan ng dalawa na talagang hindi pumunta si Hinako sa opisina sa loob ng ilang araw. Kinabukasan, pumunta si researcher sa pinagkasunduang lugar. Ngunit biglang humingi ng tawad ang lalaki sa kanya. Patawad, pagkatapos ng magdamag na pag-iisip ang lalaki. Pakiramdam na hindi siya dapat makipag-date sa ibang babae. Bagaman ilang araw na siyang walang komunikasyon sa kasintahan, hindi pa rin sila formal na naghiwalay. Si Rize at ang kanyang kasintahan ay may maraming pagkakatulad, ngunit iba pa rin silang dalawang tao. Nang marinig ito, sinubukan pa rin ni Rize na pigilan ang lalaki sandali, ngunit dahil masyado siyang kamukha ng kasintahan nito, sa tuwing nakikita niya si Resolver, naaalala ng lalaki ang kanyang kasintahan. Hindi niya matiis ang pakiramdam ng pagkakasala na ito. Pagkasabi nito, nagmamadaling umalis ang lalaki. Lubos ding nalito si Resolver. Pagdating sa opisina, lumapit si Josuk upang aliwin si Resolver. Sa sandaling ito, bumalik na rin si Hinako. Agad na humingi ng paumanhin si Resolver ng
ng sunod-sunod. Dahil hindi niya natapos ang misyon, ngunit si Hinata ay tila kalmado. Ayos lang, hindi ko naman inasahan na magtatagumpay ka. Tutal, ako na rin ang gagawa nito. Alam mo na mabibigo ako pero hinayaan mo pa rin akong umalis? Dahil gusto kong magpahinga sandali. Grabe ka talaga. Sa totoo lang, hindi nagpahinga si Hinako. Pumunta siya upang hanapin ang isang manghula. Nabalitaan niya na noong nawawala ang kaibigan niya 4 na taon na ang nakakaraan, naroon din ang manghula na ito sa pinangyarihan. Ang kaso ni Fuji at ng kaibigan niya ay magkatulad na magkatulad. Pulis ka ba? Isa lang akong taong mahilig mag-imbestiga. Nagsimulang magbigay ng kondisyon ang lalaki. Kailangang bumili si Hinako ng 3 libro bago niya ibigay sa kanya ang bakas. Bibilihin ko ang lahat ng libro rito. Dahil gusto niyang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang matalik na kaibigan, nagbukas si Hinako at Rosuke ng isang opisina ng serbisyo para sa paghihiwalay na nakatuon sa mga kababaihan. Ang tagumpay ni Hinako ay palaging 100%. Aasa siya sa impormasyong ibinigay ng mga kliyente upang malaman ang mga kagustuhan at ideal na tipo ng mga kasintahan at saka magpaplano kung paano sila akitin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ang kliyente ng pagkakataong makapagpaalam ng maisapat na dahilan. Ang kliyente sa pagkakataong ito ay si Fuji. Tumakas siya sa bahay. Isang mabait na lalaki ang nag-uwi sa kanyang bahay. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Fuji na siya ay nakakulong. Natatakot siya, ngunit nag-aalala rin na baka nagkakamali lang siya tungkol sa lalaki. Kaya naman, tumawag si Fuji sa opisina ni Hinako para humingi ng tulong. Gayunpaman, dahil hindi siya pinapayagang lumabas, hindi alam ni Fuji kung nasaan siya. Habang nag-uusap pa sila, biglang dumating ang may-ari ng bahay. Gusto niyang malaman kung sino ang kausap ni Fuji. Mabilis na nagsinungaling si Fuji na may tumawag lang sa kanyang telepono nang hindi sinasadya. Tinatanong nila kung ako si Nami. Baka akala nila ako ang babaeng gumamit ng numerong ito dati. Naramdaman ng lalaki na napakawalang kabuluhan ito dahil sa tuwing nagbibigay siya ng telepono sa mga babaeng nagpunta roon, nagpapalit siya ng bagong numero. Nagpanggap pa rin si Fuji na inosente habang mabilis niyang dinedelete ang history ng pag-uusap. Sa telepono, nang mapansin niyang biglang naputol ang tawag, gustong-gusto sana ni Riz na tumawag muli, ngunit pinigilan siya ni Hinako. Malamang ay nasa panganib si Fuji. Hindi sila dapat gumawa ng padalos-dalos na hakbang at hindi rin dapat tumawag sa pulis. Mayroon sigurong sarili siyang dahilan kung bakit niya piniling tawagan ang opisina ni Hinako. Sa ngayon, wala na silang magagawa kundi ang maghintay na muling makipag-ugnayan si Fuji. Kinabukasan, inutusan ni Fuji ang kanyang kasintahan na bilhan siya ng isang bote ng bubble solution. Nakita niya kasi sa comics na madalas maglakad-lakad sa parke at maglaro ng bubble ang mga magkasintahan. Ngunit, ang kasintahan niya ay nagsabi na maaari itong gawin ng mag-isa gamit ang sabon at straw. Ngunit tumanggi si Fuji. Gusto niyang magpalabas ng malaking bubble. Nang makita ang paglalambing ni Fuji, umayag ang kasintahan niya. Sa sandaling ito, nag-alok si Fuji na sumama sa kanya. Manatili ka sa bahay at maglinis. Sa paglabas pa lang ng lalaki, agad na tumawag si Fuji kay Hinako. Nang marinig ang boses ni Fuji, sabik na nagtanong si Hinako kay Han tungkol sa kalagayan niya na nag-aalalang baka saktan siya ng lalaki. Ngunit pinatunayan ni Fuji na napakabait niya sa kanya. Nang marinig ito, mabilis na nagpalit ng paksa si Hinako. Gusto niyang magbigay pa ng ibang impormasyon si Fuji. Nang payuhan ni Hinako si Fuji na tumawag sa pulis, nag-aatubili siya. Huwag kang tumawag sa pulis, magdadala lang iyan ng mas maraming gulo. Baka masyado lang akong mapaghinala. Nagpatuloy si Hinako sa pagtatanong tungkol sa ibang bagay. Sa puntong ito, naalala ni Fuji na noong bago pa lang siya rito, madalas siyang lumabas kasama ang lalaki. Ngunit pagkatapos ng bawat lakad, labis siyang nagkakasakit. Mula noon, nagsimulang panatilihin ng lalaki siyang nasa bahay at kontrolin ang bawat kilos niya. Nang marinig ito, inakala ni Hinako na marahil nilagyan ng laso ng lalaki ang pagkain ni Fuji, kaya siya nagkasakit. Hindi alam ni Fuji kung ano ang susunod na gagawin ni Hinako. Ang susunod na hakbang ko ay aagawin ko ang kasintahan mo. Matapos malaman na nagkakilala si Fuji at ang kasintahan niya sa pamamagitan ng isang chat group, agad na nag-login si Choseke sa grupong ito. Gayunpaman, nagpahayag pa rin si Fuji ng pag-aalinlangan tungkol sa serbisyo ni Hinako. Nang makita ito, nagsalita si researcher upang kumpirmahin ang kredibilidad ng kanilang opisina. Doon ako dating kliyente. Sa sandaling ito, mabilis ding natagpuan ni Josuke ang lokasyon ni Fuji. Kasabay nito, sinabi niya kay Hinako na sumali sa chat group na i-hostess. Samantala, hindi alam ni Fuji kung ano ang gagawin. Agad na pinakalma ni Josuke si Fuji na sinasabing kailangan lang niya silang pagkatiwalaan at maghintay ng may pagtitiyaga. Pagkatapos ibaba ang telepono, mabilis na naghanda si Hinako para kumilos. Biglang naalala ni researcher na hindi pa nila naitatanong ang tungkol sa tipo ng kasintahan ng lalaki. Hindi na kailangan. Kinabukasan, habang naglalaro si Fuji at ang kanyang kasintahan sa bakuran, biglang nakatanggap ang lalaki ng tawag. Ang tumawag ay si Hinako. Nagpanggap siyang isang babaeng walang tirahan na nangangailangan ng tulong. Lumingon ang lalaki kay Fuji at pagkatapos ay mahinahong ipinaliwanag kay Hinako na mayroon na siyang kasama sa bahay ngayon, kaya hindi na siya maaaring tumanggap ng iba pang babae. Nang marinig ang usapan, hula ni Fuji na si Hinako ang tumawag. Kusa siyang nagpahayag na sumasang-ayon siya kung magdadala pa ang lalaki ng isa pang babae.
Tutal, napakaawa ng kalagayan nito. Nang makita ang walang pakialam na saloobin ni Fuji, hindi na nag-isip pa ang lalaki. Agad siyang nakipag-usap na susunduin niya si Hinako sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos patayin ang tawag, binilinan niya si Fuji at mabilis na umalis. Sa pag-alis pa lang ng lalaki, agad na tumakbo sina Joshuk at Risa sa harap ng pinto at nag-doorbell. Pinaalalahanan nila si Fuji na magmadaling mag-ayos ng mga bagahe upang hindi tumunog ang alarm. Wala nang magawa si Fuji kundi umakyat sa bintana. May alarm ang pinto, umakyat ka na lang. Ayos lang ba? Halina, umalis na tayo. Bago umalis, nagpakita pa rin si Fuji ng pag-aatubili. 5 minuto lang ang usapan, ngunit gabi na bago dumating ang lalaki. Nagpanggap si Hinako bilang isang estudyante ng high school. Salamat, akala ko hindi ka na darating. Inalok ng lalaki si Hinako ng inumin bilang paumanhin. Ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Sobra ka naman, pumili ka na. Habang pumipili ng inumin, lihim na sumulyap si Hinako sa sasakyan ng lalaki. Bago iyon, binigyan siya ng manghula ng mga pahiwatig tungkol sa kaso, 4 na taon na ang nakalipas. Sinabi niyang may puting kotse ang lumabas sa pinangyarihan. Ang may-ari ng kotse ay may itim na buhok at matangkad. Ang mga bagay na ito ay ganap na tumugma sa lalaki sa harap niya. Kasabay nito, komplikado ang nararamdaman ni Fuji. Bukod pa rito, masyadong masigasig si researcher na nagdulot ng pagdududa kay Fuji. Halatang hindi sila magkakilala, hindi pa siya nagbabayad, ngunit sobrang masigasig ang kabilang panig. Tila sinusubukan nilang paghiwalayin sila ng kasintahan niya. Habang nagsasalita si researcher, mas lalong nagduda si Fuji. Researcher, hindi ka naman pipi kung hindi ka magsasalita. Talaga bang tinutulungan nila ako? Habang iniisip ito, lalo pang nalito si Fuji. Hindi siya naniniwala na nagkataon lamang ito. Samantala, ang kasintahan niya ay palaging mabait at maalalahanin sa kanya, ngunit nagduda siya sa kanya dahil lamang sa ilang walang katuturang dahilan. Ngayon, labis na nagsisisi si Fuji sa pag-iisip na ipinagkanulo niya ang taong pinakamamahal sa kanya sa mundo. Sa pag-iisip nito, agad na binuksan ni Fuji ang pinto ng kotse at tumakbo. Kailangan niyang bumalik sa kanyang kaligayahan. Sa sandaling ito, naihatid na rin ng lalaki si Hinako sa bahay. Naghanap siya sa lahat ng dako, ngunit hindi niya pa rin makita si Fuji. Labis na nalungkot ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong lumayo sa kanya ng lahat. Halatang sinubukan niyang ipakita na siya ay isang mabait at mapagkakatiwalaang tao. Ngunit tila hindi ito gumana sa mga babae. Napakabuti ko na sa inyo, hindi na mapakali ang lalaki. Nagkunwari si Hinako na walang alam at walang pakialam na nagtanong tungkol sa isa pang babae sa bahay. Sinabi ng lalaki na umalis na si Fuji at hindi na babalik. Kaya ako na lang ang natitira. Ikaw na lang ngayon. Kaya huwag mo akong iiwan, ha? Tinali ng lalaki si Hinako. Sa sandaling ito, bumalik si Fuji sa bahay at nasaksihan ang lahat. Bakit ka pa bumalik? Mula ngayon, makakasama ko na siya. Hindi ka nakinig sa akin, umalis ka na. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Fuji. Itinuring mo ba akong pamilya mo? Hindi pa ba ako sapat na mabuti sa iyo? Tuliro pa rin si Fuji. Mabilis na sinabi ni Hinako kay Josuke na itali ang lalaki at tawagan ni Resolver ang pulis. Nagtataka si Resolver na nakita si Hinako na kalmado pa rin. Lumabas na nakasuot pala si Hinako ng proteksyon na damit sa loob. Ang galing! Nahulaan mo na ba? Sa sandaling ito, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Fuji dahil hindi siya nagtiwala sa kanila. Pagkatapos aliwin si Fuji, agad na kinuwenta ni Hinako ang service fee para sa kanya. Ang basic service fee namin ay $100. Dagdag $50 kung emergency at may 70% discount para sa mga estudyante. Kaya, ang kabuang halaga ay $45. Maaari kang magbayad ng hulugan. Hindi pa rin maintindihan ni Fuji kung bakit gumagawa si Hinako ng ganoong mapanganib na trabaho samantalang napakamura naman ng bayad, halos kawanggawa na. Sabi ni Hinako, gusto lang niyang tulungan ang mga babae laban sa masasamang lalaki. Sa sandaling ito, nagising na ang mayamang lalaki. Naglabas si Hinako ng isang litrato. Gusto niyang malaman kung nakatira ba ang kaibigan niya sa bahay na ito. Pagkakita sa babae sa litrato, biglang humagalpak ng tawa ang lalaki. Sabi niya, ang gusto niyang uri ng babae ay ang mga simple at inosente tulad ng nakababatang kapatid, tulad niya. Kaya, naputol muli ang bakas tungkol sa kaibigan ni Hinako. Gaano ba katakot ang mga taong mahilig manggaya? Gagayahin nila ang bawat kilos mo. Gagamit ng parehong kulay ng lipstick, kakain ng parehong pagkain. Kung anong bag ang gamit mo, mayroon din silang ganoon. Maging ang hairstyle ay kailangan ding parehong-pareho. Siguro gusto pa nilang mabuhay sa buhay mo. Kung ano ang mayroon ka, kailangan din nilang magkaroon ng ganoon. Si Akane ay nasa ganoong sitwasyon. Si Keromi ay isang bagong empleyado sa kumpanya. Nang makita niyang maganda ang makeup ni Akane, nagpahayag si Keromi ng pagnanais na matuto ng kanyang teknik. Hindi nag-isip ng malalim si Akane. Masigla niyang ibinahagi ang lahat ng kanyang kosmetiko at karanasan sa kabilang panig. Gayunpaman, si Keromi ay walang limitasyon. Ginaya niya ang lahat mula kay Akane. Dahil sa pagkakaiba ng personalidad, mas gusto ng mga lalaki sa kumpanya si Keromi. Unti-unting na-isolate si Akane, ngunit makapal pa rin ang mukha ni Keromi. Tumakbo sa harap niya para magyabang. Pinuri na naman nila ako ngayon. Ayaw makialam ni Akane kaya hindi niya pinansin si Keromi. Ngunit dahil dito, lalo pang lumala si Keromi. Hindi lang ang panlabas na anyo ang ginaya niya, kundi pati na rin ang pagkilos ni Akane. Nagsimulang maasar si Akane dito. Magandang umaga. Bagay ba sa akin itong hairstyle na ito?
hindi na nakatiis si Akane. Pwede bang tumigil ka na? Bakit mo ako ginagaya? Ikaw ba ay isang photocopy machine? Hindi inaasahan, kumampi ang mga lalaking kasamahan kay Kuromi. Naniniwala sila na may kalayaan ang bawat isa na magdamit at hindi dapat maging makitid ang isip ni Akane. Kasabay nito, si Kuromi ay nagkunwari ring naaawa dahil ayaw niyang makakaapekto sa trabaho, kaya napilitang humingi ng tawad si Akane. Pasensya na dahil masyado akong naging makitid ang isip. Mula noon, unti-unting nawala ng pagtingin ang mga kasamahan kay Akane, sobrang labis-labis naman. Sa sandaling ito, biglang lumabas si Hinako sa likod ng researcher. Nang makita ito, agad na ibinigay ni Riz ang kanyang upuan sa kanya. Inabot ni Hinako ang kanyang business card sa harap ni Akane at sinabihan siyang magpatuloy sa pagkukwento. Dahil sa hindi magandang pangyayari sa kumpanya, nag-share si Akane sa kanyang kasintahan, ngunit ang lalaki ay naniniwalang ang pagiging ginagaya ay nagpapatunay na mayroon siyang kaakit-akit na estilo at dapat sana ay masaya si Akane. Kinabukasan, biglang gustong sunduin ni Akane ang kanyang kasintahan pagkatapos ng trabaho na hindi pa niya ginagawa noon. Malinaw na gusto niyang makita si Kuromi at kung gaano siya kahawig ng kanyang kasintahan. Nakita ni Kuromi na masiglang bumati ang lalaki. Ako si Kuromi, ang bagong kasamahan ni Akane. Hello, ako si Takashi, ang kasintahan niya. Ang gwapo mo naman. Hindi ko pa naririnig na binanggit ka niya. Labis na ipinagmamalaki ni Takashi ang papuri. Ayaw nang magtagal pa, nagpahayag si Akane nang hangaring umuwi kaagad. Gayunpaman, si Kuromi ang nag-imbita sa dalawa na kumain kasama niya. Agad na pumayag si Takashi, saka lang naalala at lumingon para tanungin si Akane, ano sa tingin mo? Tara na tayo. Ilang minuto pa lang pero sina Takashi at Kuromi ay naging labis ng malapit sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagsimulang lumamig si Takashi kay Akane. Palagi niyang sinasabing abala siya at nakalimutan pa niya ang kaarawan ng kanyang kasintahan. Bagaman nahulaan ni Akane ang sitwasyon, pinili pa rin niyang manahimik at umasa na nag-iisip lang siya ng sobra. Hanggang isang araw, nakita ni Akane sina Takashi at Kuromi sa ilalim mismo ng bahay niya. Kahit galit na galit dahil sa kanyang mahinang pagkatao, hindi naglakas loob si Akane na lapitan at mag-eskandalo. Tumakbo siya palayo sa sakit, mula sa trabaho hanggang sa buhay, inagaw ni Kuromi ang lahat. Kinamumuhian din ni Akane ang kanyang mahinang pagkatao at nais magbago. Ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob. Sa huli, nakatago lang siya sa isang sulok at nagpapakawala ng sama ng loob sa sarili niya. Hanggang sa nakita ni Akane ang ad para sa serbisyo ng opisina ni Hinako, nagpasya siyang pumunta rito. Kung talagang kayang agawin ni Hinako ang kanyang kasintahan, gusto rin niyang maranasan ni Kuromi ang parehong sakit. Nang hininga ng karagdagang impormasyon tungkol kay Takashi, agad na kinuha ni Akane ang kanyang telepono at ipinakita kay Hinako ang social media account niya. Si Takashi ay isang sales employee. Pagkatapos mag-browse sa personal na page niya, nagsimulang mag-analisa si Hinako. Alam ko na, gusto niya ang mga babaeng may mahinahon na personalidad, ngunit malaya at malakas. Minsan, nagpapakita rin ng kaibig-ibig na asal tulad ng isang tuta. Ito ay tinatawag na contrasting charm. Fan din siya ng girl group na Magic Girls. Dahil sa pagkatalo noong nakaraan, labis na gustong bigyan ng pangalawang pagkakataon si Rize. Ibinigay ni Hinako kay Rize ang isang pahayagan at sinabihan siyang pumunta sa bar sa weekend. Doon magpe-perform ang girl group na iyon. Salamat, hindi ko kayo bibigin. Orihinal na may lakad sina Takashi at Akane para manood ng konsyerto. Ngunit biglang sinabi ni Akane na kailangan niyang mag-overtime at hindi siya makakarating. Dahil hawak ni Akane ang dalawang tiket, umuwi si Takashi na may panghihinayang. Nagdisgis si Rize ayon sa pagsusuri ni Hinako. Pagkatapos, sadyang nag-iwan siya ng marka ng lipstick sa damit ni Takashi. Basta't sundin lang ang mga hakbang na itinuro ni Hinako, tiyak na magkakaroon ng magandang impresyon si Takashi sa kanya at hindi napapansinin ang mansa ng lipstick na iyon. Pasensya na, ano nang ginagawa mo? Ang matinding reaksyon na ito ay hindi kasama sa plano ni Rize. Ipakita mo sa kanya ang kaibig-ibig ng ngiti tulad ng isang tuta. Gusto kitang imbitahan kumain. Libre ka ba? Dapat mong bayaran ang gasto sa paglalaban ng damit ko, hindi ba? Hayaan mong punasan ko para sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Ano ba talaga ang gusto mo? Pasensya na sa abala. Sa sandaling ito, lumitaw si Hinako. Sinabi niya na tutulungan niya si Rize na magbayad para sa danyos. Kaibigan niya ako. Nakita si Hinako, gumaan ang pakiramdam ni Rize. Sa sandaling ito, tumawag si Josuke at sinabing tapos na ang misyon niya. Maghanap siya ng paraan para makabalik sa opisina. Nang marinig iyon, agad na nagkunwari si Rize na sumasakit ang tiyan at mabilis na tumakbo palayo. Nakita si Rize na umalis, aalis na rin sana si Takashi. Ngunit pinigilan siya ni Hinako. Nagkataon na mayroon siyang dalawang tiket para sa konsyerto. Ito ay bilang bayad pinsala para sa damit mo. Sinabi ni Takashi na hindi naman masyadong marumi ang damit niya at pwede na itong punasan ng kamay. Sa kabila nito, pinilit pa rin ni Hinako na hilahin siya papasok sa bar.
Magkasama silang umorder ng inumin. Nakita si Hinako na kumukuha ng telepono para magpicture. Hindi umimik si Takashi. Agad siyang nabighani sa karisma niya. Ano, may dumi ba ang mukha ko? Ah, wala. Kaya pala, sadyang naglagay si Hinako ng dagdag na nunal. Ito ang pagkakaiba kay Riz. Pagdating sa opisina, hindi pa rin alam ni Riz kung ano ang mali sa ginawa niya. Inalo ni Josuke si Rize habang ipinakita sa kanya ang larawang ipinadala ni Hinako kay Kuromi. Pagkakita sa larawan, agad na nakilala ni Kuromi ang kamay ni Takashi. Pagkatapos, umuwi pa si Hinako kasama niya. Mabilis ding tumakbo si Kuromi sa bahay ni Takashi. Kuromi, bakit ka nandito? Sino siya? Hindi nagpaliwanag si Takashi at agad na pinalaya si Kuromi. Kagkakilala pa lang natin, ang babaero mo talaga. Sa puntong ito, nagising si Kuromi. Hindi talaga siya itinuturing ni Takashi na kasintahan niya. Malinaw na pamalit ka lang kay Akane. Gusto lang ni Takashi na magbago ng panlasa. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyong pumuputol sa lahat ng ilusyon ni Kuromi. Umiyak siya at tumakbo palabas ng bahay ni Takashi. Paglingon ni Takashi, nakita niyang nakabihis na si Hinako. Pinaalalahanan siya ni Hinako na matutong pamahalaan ang kanyang oras. Ayaw niyang makasama ang isang taong may komplikadong relasyon. Kinabukasan, pagdating ni Akane sa kumpanya, agad siyang hininga ng tawad ni Kuromi. Pasensya na, noong una, gusto lang ni Kuromi ang estilo ni Akane. Ngunit unti-unti, hindi na niya makontrol ang sarili niya, kaya nagawa niya ang mga bagay na iyon. Bagamat hindi pa lubos na pinatawad si Kuromi, naisip ni Akane na natuto rin siya sa iba para maging siya ngayon. Lahat ay minsang hindi sinasadya o sadyang gumaya sa huwarat na gusto nila. Sa huli, lahat ay may karapatan matuto para mapabuti ang sarili. Lubos na sumang-ayon si Hinako kay Akane. Hindi natin dapat sayangin ang oras sa paghabol sa iba at mawala ng pagkakataong pagbutihin ang sarili natin. Hanggat gumagaling tayo, kahit gaano kabilis tumakbo ang iba, hindi sila makakasunod. Pagkatapos ng insidente, tinanong ni Rize si Hinako, bakit hindi mo sinabi sa akin na maglagay ng nunal? Kung alam ko iyon, iba sana ang resulta. Sa tingin ko, pareho pa rin ang magiging resulta. Sobrang labis-labis mo naman. Nilapitan ni Josuke si Rize para aliwin siya. Sinabi rin niya kay Hinako kung gaano nagsumikap si Rize. Bagamat hindi naging gaanong mabisa, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Gayunpaman, hindi pa nagtatapos dito ang kwento. Ang susunod na episode ay magkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang lalaki sa episode 1, pagkatapos makipaghiwalay kay Hinako, ay hindi pa rin matanggap. Nagpasya siyang hanapin ang isang reporter upang pag-usapan. Noong panahong iyon, lahat ng nangyari ay nagkataon lang sa kakaibang paraan. Biglang lumitaw si Hinako bilang matalik na kaibigan ni Riz at pagkatapos ay unti-unting nagkaroon ng damdamin ang dalawa. Ngunit hindi nagtagal, napilitan siyang makipaghiwalay ng walang dahilan. Ang mas kakaiba pa ay ang ibang mga kaeskwela ni Riz ay hindi nakakakilala sa babaeng may pangalang Hinako na ito. Profesional kumilos si Hinako. Tiyak na mayroon pang ibang biktima. Dahil dito, gusto niyang hilingin sa reporter na tulungan siyang imbestigahan si Hinako. Bagamat hindi ito isang malaking kaso, dahil minamadali ng newsroom, pumayag ang reporter sa alok ng lalaki. Hiniling niya sa lalaki na magbigay ng karagdagang impormasyon. Isang taong nagngangalang Hazakawa Risher at isa pa ay si Minami Hinako. Ipinakita rin ng lalaki ang larawan ng dalawa sa reporter. Samantala, may inaasikaso ang opisina ni Hinako na isang bisita. Ang kliyente sa pagkakataong ito ay si Maria mula sa Pilipinas. Hindi sinasadyang nakita siya ni Josuke habang uma-attend sa isang paglilitis. Sa kaso ni Maria, tanging si Hinako lang ang makakatulong sa kanya dahil hindi na siya makakaasa sa batas. Gayunpaman, hindi pa lubos na nagtitiwala si Maria sa serbisyo ng opisina. Nakita ito, sinabi ni Josuke sa kanya na ituring silang mga kaibigan at sabihin ang lahat ng problema. Tahimik silang makikinig. Lumabas na 12 taon nang nasa Japan si Maria. Noong panahong iyon, isa pa siyang empleyada sa isang restaurant. Hindi sinasadya silang nagkakilala ng asawa niya at nagsimulang mag-date. Noong panahong iyon, napakabuti ng trato niya sa kanya. Nang malaman niyang nagbuntis siya, agad siyang inalok ng kasal. Dahil walang permanenteng trabaho si Maria, nanatili lang siya sa bahay bilang may bahay pagkatapos magpakasal. Pagkaraan ng ilang panahon, nagsimulang maging mapamintas ang asawa niya sa lahat ng ginagawa niya. Maliligo ako. Ay, nakalimutan kong buksan ang hot water. Wala ka nang nagagawa kahit gawaing bahay lang. Hindi ka ba nahihiya? Nagtatrabaho ako para buhayin ka. Bagamat sinisisi siya sa pinakamaliit na bagay, nagtiyaga pa rin si Maria para sa kaligayahan ng pamilya. Hanggang makalipas ang isang taon, lalo pang lumala ang asawa niya. Ininsulto at minura pa niya ang kanyang asawa. Tingnan mo ang edad mo. Para kanino ka nagme-makeup? Puro taba ang tiyan mo. Kung iyan lang, kaya pa ring magtiis ni Maria para sa kanilang anak. Gayunpaman, kamakailan, nagsimula siyang maging marahas. Nagpasya si Maria na lumipat ng bahay kasama ang kanyang anak. Tama ang ginawa mo. Suportado kita. Ngunit noong isang araw, habang wala si Maria sa bahay, pumunta ang asawa niya at palihim na kinuha ang bata. Mula sa legal na pananaw, illegal ang sarili niyang pagkuha ng bata palabas ng bahay. Malamang, gagamitin ito ng asawa niya para pilitin si Maria na bumalik sa kanyang bansa. Naakusahan na rin si Maria sa korte dahil sa child abuse. Sinabi ng
ng mga kapitbahay na narinig nila ang pagsigaw niya mula sa loob ng bahay. Medyo napalakas lang ang boses ko. Lahat naman ng magulang ay nagagalit paminsan-minsan. Sinabi pa niya sa bata na mas mabuti kung hindi ka na lang ipinanganak ni nanay, tama? Ang isang ina na tulad mo ay walang karapatan na alagaan ang bata. Nahaharap sa pagtatanong ng korte, labis na naapektuhan si Maria. Samantala, laging abala ang asawa niya sa trabaho at tiyak na wala siyang oras para alagaan ang bata. Hindi inaasahan na wala siyang pakialam tungkol doon. Hanggat hindi makukuha ni Maria ang karapatan sa pag-aalaga, hindi na niya kailangang magbigay ng anumang sustento. Tiyak na hindi niya hahayaang makakuha siya ng anuman. Nagpa siya ang asawa ni Maria na isama ang kanyang ina para manirahan kasama nila. Sa ganoong paraan, mas matitiyak ang kanyang karapatan sa pag-aalaga. Sa madaling salita, kung batas lang ang pagbabasihan, tiyak na walang kalamangan si Maria. Kaya dinala ni Josuke si Maria dito. Pumapayag ka bang ipagkatiwala sa akin? Ipagkatiwala, hiniling ni Hinako kay Josuke na ipakilala ang serbisyo ng opisina. Dahil ang misyon na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-agaw ng kasintahan, kundi pati na rin sa pagkuha ng karapatan sa pag-aalaga ng bata. Kailangang magbayad si Maria ng karagdagang bayad. Pagkatapos marinig ito, biglang naging emosyonal si Maria. Naniniwala siya na ang opisina ni Hinako ay nagsisikap lang manloko ng pera mula sa mga dayuhan. Marami na kaming napaglingkuran ng mga dayuhan dito. Gayunpaman, may pagdududa pa rin si Maria sa kakayahan ni Hinako. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Basta pumayag kang ipagkatiwala sa akin, tiyak na magagawa ko ito. Ang pinakamahirap na bagay ngayon ay ang makuha ang karapatan sa pag-aalaga ng bata. Ngunit may solusyon ang lahat. Nagbigay katiyakan din si Josuke na basta't si Hinako ang kumilos, laging 100% ang porsyento ng tagumpay. Tutal, hindi na makakaasa si Maria sa batas ngayon. Maaari siyang sumubok na magtiwala sa kanila kahit minsan. Bukod pa rito, sisingilin lang ang kanilang opisina pagkatapos nilang makumpleto ang misyon. Talaga, matutulungan mo akong mabawi ang bata. Sigurado akong tutulungan mo ako. Salamat sa tiwala mo. Kung gayon, payagan mo akong agawin ang asawa mo, ha? Nagsimulang mag-analisa si Hinako. Ang ideal na kasintahan ng asawa ni Maria ay isang babaeng may blood typo, dating kindergarten teacher. May ugali na 80% mapagparaya at bukas palad at 20% inosente at simple. May eleganteng at kaakit-akit na hitsura na laging kailangang magpakita ng maayos. Ano iyon? Iyan ang ideal na babae para sa asawa mo. Inamin ni Maria na hindi siya katulad ng ideal na babae ng kanyang asawa. Isa siyang uri ng lalaki na mahilig umasa sa kanyang ina. Gayunpaman, si Hinako ay hindi rin ganoong uri ng babae. Mula ngayon, magiging ganyan ako. Para mabilis na matanggap ang misyon, nagpatuloy si Irise sa pag-aaral at pagpapahusay ng kanyang sariling kasanayan. Sa sandaling ito, nagsasanay siyang mag-makeup para maging isang mga girl, babaeng comic book, ano sa tingin ng lahat. Research, naiintindihan ba niya kung ano ang mga girl? Hindi ka mukha ni Effie, sayo, hindi talaga. Gawin mo ulit. Kasabay nito, ang reporter noong nakaraan ay nagbabantay sa labas ng opisina ni Hinako dahil walang karanasan sa pagpapalaki ng bata. Kaya ang parehong ina at asawa ni Maria ay nakaranas ng maraming hirap. Excuse me, sir, sa sandaling ito, nagkunwari si Hinako na nagtatanong ng direksyon upang magkaroon ng dahilan para lapitan ang asawa. Ang lugar na gusto niyang puntahan ay isang napakahirap hanapin na restaurant, kaya naman nag-alok ang asawa na ihatid siya. Pagdating doon, tinawagan na ni Josuke si Hinako. Sinabi niya na siya, bigla siyang nagkasakit kaya hindi siya makakapunta. Bagamat nag-aksaya lang ng oras, labis pa ring nagpasalamat si Hinako sa kanya. Hello, sir, bukod pa rito, nagpanggap din si researcher na waitress sa restaurant para tulungan si Hinako. Sabi niya, napakahirap mag-book ng table sa restaurant na ito, kaya kung nandito na, dapat ay kumain na rin. Nang marinig ito, agad na nag-alok si Hinako na ilibre ang asawa bilang pasasalamat. Gayunpaman, kung pakiramdam niya ay hindi siya komportable na magpaliwanag sa kanyang asawa, hindi niya kailangan pilitin. Pagkatapos marinig ito, mabilis na umamin ang asawa na kalalabas lang niya sa diborsyo. Oh, I'm sorry. Ayos lang, kaya uminom tayo ha, Hina. Nag-arte siya ayon sa script. Sinabi niyang isa siyang preschool teacher, kaya mahilig siya sa mga bata. Ngunit dahil din sa pagiging guro, madalas siyang iniistorbo ng mga tatay ng mga bata. Isa pa, kamakailan ay may tendensya ang mga magulang na protektahan ng sobra ang kanilang mga anak. Tama iyan, ganyan din ang dati kong asawa. Kapag nagkaroon lang ng kaunting sugat ang bata, tatawag na siya ng paulit-ulit sa eskwelahan para magreklamo. May anak ka na pala, 8 taong gulang na siya. Masayang nag-usap ang dalawa. Patuloy na nagdala ng alak si researcher para sa asawa at maya-maya lang, tuluyan na niyang binitawan ang lahat ng depensa sa harap ni Hinako. Pagkatapos ng ilang sandali, kailangan ni Hinako na tumawag ng taxi para ihatid siya pauwi. Kaya, ang unang hakbang ng plano ay naging matagumpay. Gayunpaman, ang lahat ng ginagawa ni Hinako ay nakuhanan na ng kamera ng reporter. Magsisimula na itong maging interesante. Nagulat ang reporter na ito nang malaman niya ang serbisyo sa opisina ni Hinako. Magpapanggap siyang perpektong imahe ng mga masasamang lalaki at pagkatapos ay hahanap ng paraan para parusahan siya ayon sa kagustuhan ng client. Si Maria, ang client sa pagkakataong ito. Simula ng mga
anak, ang kanyang asawa ay nagsimulang lumamig at laging nagrereklamo at naghahanap ng mali sa lahat ng ginagawa niya. Kamakailan, nagpakita pa siya ng marahas na ugali, kaya hindi na nakayanan ni Maria. Nagpa siya siyang umalis sa bahay kasama ang kanyang anak, ngunit ang kanyang asawa ay ginamit ang pagkakataong ito para agawin ang kustodya ng bata mula sa kanya. Sa pinakamasamang sitwasyon, malamang na mapilitan si Maria na bumalik sa kanyang bansa. Bagamat medyo may edad na ang target sa pagkakataong ito at may ugaling chauvinistic, mabilis pa ring nakuha ng isang profesional na tulad ni Hinako ang loob ng lalaki. Pagkatapos mapalapit sa asawa, nagpatuloy si Hinako sa paglapit sa ina. Nang makita ang magulong tanawin sa loob ng bahay, nahulaan niya na hindi pa nasasanay ang ina na mag-isang mag-alaga ng bata. Inihayag din ni Hinako sa ina na isa siyang preschool teacher at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang galing sa pagkuha ng impormasyon. Nagba-baseball po ba ang bata sa club? Sa klase tuwing Martes ng hapon, tama po ba, ma'am? Tama. Sadyang kailangan ng biyenan ni Maria ng tao na mag-aalaga sa kanyang apo para sa kanya. Kinabukasan, nagising ang asawa na napakagulo ng hitsura. Sinabi ng kanyang ina na dapat siyang magpasalamat kay Hinako dahil tinulungan niya siyang maglinis ng bahay buong hapon. Siya ay isang taong marunong makinig. Nakausap ko siya ng mahigit 1 oras. Sana ay nakilala mo siya ng mas maaga. Nang makita na gusto ng kanyang ina si Hinako, mabilis na hinanap ng asawa ang kanyang telepono. Nakita niya ang mensahe ni Hinako na nagpapakita ng pag-aalala. Mula noon, nagsimulang mas magbigay pansin ang asawa sa kanyang hitsura. Pagkatapos lamang ng ilang araw, formal nang naging kasintahan ni Hinako ang lalaki. Pagkatapos malaman ito, labis na nagulat si Maria. Umiibig na ba siya sa iyo? Sabi niya magkaiba raw kami at mas maganda kung ako ang nakilala niya sa simula. Agad na nagpalit ng paksa si Maria. Gusto niyang magtanong tungkol sa kalagayan ng bata. Sinabi ni Hinako na ang asawa niya ay ganap na walang pakialam sa pag-aalaga at edukasyon ng bata, kaya napakalaki ng pressure sa biyenan. Ito ay ganap na inaasahan ni Maria. May tiwala si Hinako na maibabalik niya kaagad sa kanya ang kustodya ng bata. Gayunpaman, ang mahalagang bagay ngayon ay tulungan siyang i-renew ang kanyang visa sa Japan. Akala ni Maria na ang Japan ay isang bansang friendly, ngunit ngayon niya lang nalaman na laganap ang diskriminasyon sa lahi. Ang buong pag-uusap nila ay eavesdrop ng reporter noong nakaraang ilang araw. Naglagay siya ng bugging device sa bag ni Lisa para mahuli sila. Sa susunod na Huwebes ang huling pagdinig sa korte ni Maria, kaya siya ay labis na nag-aalala ngayon. Kung hindi magtagumpay ang kanilang plano bago iyon, lahat ng kanilang pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan. Agad na inalo ni Hinako si Maria. Sinabi niyang tatapusin niya ang misyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang mapansin ng biyenan ni Maria na hindi na tulad ng dati si Hinako. Hindi lang siya hindi gumagawa ng gawaing bahay, kundi naging makalat pa. Nang marinig ito, agad na ipinagtanggol siya ng asawa. Dati, nagrereklamo ka rin sa asawa ko. Pinayuhan niya ang kanyang ina na huwag maging masyadong makasarili. Walang perpekto sa mundong ito. Sa sandaling ito, nag-doorbell si Hinako. Mabilis na pinagsabihan ng asawa ang kanyang ina na maging masigla kay Hinako. Hindi niya gustong mabuhay ng nag-iisa hanggang sa pagtanda. Si Hinako, ang napakagandang maging ina ng iyong anak. Narinig lahat ng bata ang mga salitang ito. Dumating na si tita, Hinako, siguraduhin mong batiin mo siya ng maayos. Nang makita niyang mukhang hindi masaya ang bata, kusa siyang nagtanong, ngunit malamig siyang tinanggihan ng bata. Hindi ko alam. Nang makita ito, mabilis na nagpaliwanag ang asawa na hindi pa naiintindihan ng mga bata ang mga bagay. Gayunpaman, umalis pa rin si Hinako na galit. Nag-confide siya na sinubukan niya ng husto na maging mabuti sa bata, ngunit tila hindi pa rin siya tinatanggap ng bata. Kahit paano, hindi siya ang totoong ina. Kung magpakasal sila, tiyak na hindi magiging madali ang buhay ni Hinako sa hinaharap. Kasabay nito, nagbahagi din ang bata ng kanyang damdamin sa lola niya. Ayaw niyang maging stepmother niya si Hinako. Makinig ka sa lola, dahil kay tatay kaya umalis si nanay. Galit ako sa inyong lahat. Noong araw ng paglilitis, sinadya ng asawa ni Maria na magmukhang malungkot. Sinabi ng hukom na nakatanggap sila ng isang pahayag. Nasalungat sa kanyang mga naunang akusasyon. Kaya, nagsimula silang magduda kung talagang inabuso ba ng ina ang bata o hindi. Pagkatapos marinig ito, agad na nagtapos ang abogado ng asawa na nagpeke si Maria ng ebidensya. Gayunpaman, ang witness ay ang kanyang biyenan. Siya ay isang mabuting ina. Lagi siyang nagmamalasakit sa kanyang pamilya at nakakalimutan niya ang sarili niya. Iginigiit ng biyenan na hindi kailanman aabusuhin ni Maria ang kanyang anak. Sinusuportahan din niya ang pagbibigay ng kustodya sa kanya. Bukod pa rito, magbibigay din ng pera ang kanyang anak. Sa tingin ko iyon ang pinakamahusay na paraan. Dahil dito, matagumpay na nakuha ni Maria ang kustodya ng bata. Agad ding ibinalita ng asawa ang masayang balita kay Hinako. Sa wakas, malaya na silang magkasama. Ano, ibinigay mo ang kustodya ng bata. Ginawa ko iyan para sa iyo. Naglabas lang ako ng sama ng loob. Bakit mo naman tatalikuran ang sarili mong anak? Walang puso. Hinako, sandali, wag mong patayin ang telepono. Hinako, tapos na ang misyon. Nakahanap din si Maria ng bagong trabaho. Magpapahinga sana si Hinako ng isang araw nang biglang tumunog ang doorbell. Lumabas na ang nag-doorbell ay ang reporter. Nagdala siya ng artikulo at mga larawan para
para ipakita kay Hinako. Kung ilalabas ang artikulong ito, tiyak na magiging napakahirap mahulaan ang magiging kahihinatnan. Bukod pa rito, katatapos pa lang ng kaso ni Maria. Kung malalaman ng korte na gumamit si Hinako ng hindi tamang paraan para lapitan ang dating asawa ni Maria, tiyak na mananagot ang lahat. Magiging napakagulo niyan. Gusto malaman ng reporter ang presyo ng serbisyo ng opisina. Karaniwan, ito ay 1,000 yen at kung mas komplikado, may dagdag na 3,000 yen na bayad. Nang marinig ito, labis na nagulat ang reporter. Napakadelikado ng serbisyo pero napakamura ng bayad. Gusto niyang malaman kung ano ang layunin ni Hinako sa pagbubukas ng opisina na ito. Tiyak na may lihim sa likod nito. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya si Hinako na kumuha ng isang litrato. Siya ang tunay na may-ari ng opisina. Si Hinako ay isang ulila at tumakas sa orphanage dahil hindi niya matiis ang buhay doon. Kinuha siya ng babaeng iyon sa opisina. Noong panahong iyon, ang opisina ay binuksan na mailayuning tulungan ang mga taong inabandona ng batas. Masipag na nag-aral si Hinako sa kanyang kaibigan hanggang isang araw. Bigla siyang naglaho pagkatapos lamang ng isang tawag sa telepono. Mula noon, binago ni Hinako ang direksyon ng negosyo ng opisina upang hanapin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos malaman ang lahat, naramdaman ng reporter ang tuwa. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kainteresante ang kwento sa likod. Pagkatapos malaman na nawawala ang kanyang kaibigan. Noong Mayo, 4 na taon na ang nakalipas, biglang nag-isip ang reporter. Sa tingin ko may clue ako. Sa susunod na episode, ang target na kailangan ni Hinako ay walang iba kundi si Josuke. Sino ba talaga si Josuke? Nakasama na natin kayo sa lahat ng unang 3 bahagi ng pelikulang Boyfriend Test Service. Ang susunod na bahagi ay ang huling bahagi ng pelikula, guys. Ang team ng Vodan Review ay nangangakong susubukan naming i-release ang pelikula sa lalong madaling panahon para hindi mapunta sa wala ang inyong paghihintay. Umaasa ako na mag-iiwan kayo ng mga komento at mungkahi tungkol sa pelikula para bigyan ng higit na motibasyon ang team ng Vodan Review at magbago araw-araw upang maging mas mahusay. Masayang panonood sa inyo at magkaroon ng masayang oras kasama ang Vodan Review.